Sir Julius Babaw, banat! Congressman Akop. No show pa rin si Pinuna ng Kamara ang mga umano'y bogus na resibong isinumite ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Ako, ito ho ang sinasabi ko mga kababayan. No? Kung bakit kapag ka nanalo ang isang Jimmy Bondoc, masasagasaan ang mga Duterte, mga bossing. Nako, si Inday Sara Duterte, controversial po ngayon, mga bossing. Kaya po natin nasabi na maiinit ang ating mga pag-uusapan dahil na din po dito sa sinasabing mga bogus, no? Bogus na mga resibo. Ano po ba yan? Duda ng mga kongresista, dinoktor ang resibo para pagtakpan ang gastos sa confidential funds. Ang hilig niyong doktor, ano? Doon sa Davao, kung ano-ano yung dinodoktor doon. Ilang libo yung dinoktor na birth certificate ng Chinese doon sa Davao para lang sabihin Pilipino. Tapos pati resibo, may doktoran kayo doon. Pati logbook nyo doon sa Davao. Dinoktor daw, sabi ni General Torre. Grabe kayo dyan, ha? Puro kayo doktor dyan. Sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Congressman Akop. no show pa rin si Vice President Sara Duterte at ang 7 pinatawag na opisyal ng OVP sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government kanina. No show pa din, ano? Bakit kaya? Kaso sa ang maririnig lang ho nating mga mga dahilan dyan. Kasi pinupolitika ako kaya hindi ako pumupunta. Dapat po kung pinupolitika lang kayo, doon sa press conference na ipinatawag nyo, na ipaliwanag nyo na po lahat yan. No? Sinabi nyo na po sa amin lahat yon. Kaso po doon sa press conference, Ma'am BP, wala po kayong sinabi tungkol po doon sa question ng bayan ng Pilipino kung saan po napunta yung mga pera, no, ng confidential funds, tapos yung kung ano-ano pang mga hindi maipaliwanag doon sa budget dati. Sana sinagot nyo na po yun. Kung sinagot nyo po yun, tapos saka nyo sa amin sabihin, tingnan nyo, naipaliwanag ko. Ngayon maniniwala na kayo na pinupolitika lang ako ng Quadcom o pinupolitika lang ako dyan sa Congress. Di ba? Wala ho eh. Walang kahit anong paliwanag, mga bossing. Kaya yung sinasabi ho nila na eto pong mga pag-iimbestiga na ginagawa sa kanila, pamumulitika lang, ang hirap pong paniwalaan. Kasi hanggang sa ngayon po, wala silang eksplanasyon na sinasabi. Pero ang ginagawa nila, imbis na sagutin po yan, bumabanat kay House Speaker Martin Romualdez, no? Pinagbibintangan, sabi, isa lang po ang umahawak sa budget ng Congress, no? 2 tao lang, si Saldico at si Congressman o House Speaker Martin Romualdez. Imbis na sagutin po yun, binabato pa nila ng ganong issue. Wala naman po silang patunay. Okay. Nay pa rin ito sa kontrobersyal na confidential funds ng ahensya at ng Department of Education na dating hinawakan ni VP Sara. Kaya ang mga mambabatas medyo napupuno na raw. Ayan. Pwede kaya i-contempt ang Vice Presidente? Malamang hindi naman. Malamang irerespeto nila yan. Pero ang nakikita ko, kung sakali yung topics na yon o yung 7 mga kababayan na ipinapatawag na no-show din, yun, baka posible na may kalagyan yun o ma-contempt yun. Diba? Kaso mukhang nagsipulasa na po no? Ilan na po yata doon yung nakapulas mga boss We will just reissue another subpoena. Huwag nyo naman kami nga hamutin. Ayan, may subpoena na. Malamang ho mga kababayan sa mga susunod na mga araw, sa susunod na hindi pa din po sila sumipot mga bossing, ay nako, warrant of arrest na po ang kasunod niyan. Ano? Ito po si Congressman Benny Abante may sinasabi. Ang committee ito na mag-issue na kami ng contempt order sa inyo. Una nang hiniling ng Kamara sa DOJ na isyuhan na sana ng Immigration Lookout Bulletin ang 7 opisyal ng OVP. Pero sa
Yun, o, kaso yung iba nga ito, nakapulas na yata yung iba. Sabi ng komite, nakalipad na pa-Amerika nitong Lunes ang Chief of Staff ni VP Sara na si Zulaika Lopez. Kinumpirma naman sa Naunahan na, no, mga kababayan. Bakit nagtatakasan? Kung walang ginawang irregularidad, bakit nagtatakasan? Bakit hindi ipaliwanag? O eto pa isa, resign na din. hearing ni Attorney Michael Poa na nag-resign na siya bilang spokesperson ni VP Sara. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, Bakit ganun? Yung mga kasama ni Vice Presidente Inday Sara Duterte nagsisialisan. No? Siguro iniisip nila, nako, aalis na ako dito, baka madamay pa ako, baka ako pa yung mapagbintangan, no? Yung isa umalis na, nasa LA na. Baka mga ilang araw lang po makikita natin nasa vlog na ni Maharlika yan. Di ba? Ganyan naman yung style ho nila, mga bossing eh. Oh. ng mga kongresista sa higit 612 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd mula 2022 hanggang 2023. Pinuna ng mga mambabatas ang anilay red flags sa mga tila bogus na resibong ipinasa ng opisina ni Vice President Sara Duterte sa COA. Alam niyo po kasi mga kababayan, parang ganito yan. Kailangan namin i-audit kayo, kailangan namin malaman kung saan yung mga pinaggamitan nyo, no? Sila nataranta. Hala, bakit may ganun? Hindi namin expect yan. Kasi nung dati, nung ang Pangulo, tatay ko, walang mga ganyan-ganyan sa amin. Siguro, nautusan. Ina-analyze ko lang po, no? At kumbaga, ine-explain ko lang po kung ano yung posibleng naging senaryo habang sila po ay hinahanapan ng mga ganon. Siguro, sabi, hindi kami sanay ng mga ganyan. Nautusan kung sino man yung si Piatos ba? Si Piatos! Si Mary Grace Piatos, kung siya man ang gumawa o iba, no? Nautusan. Sige, ganyan mo. Mag-date ka ng mga resibo, etc., etc. Kaso po mga bossing, hindi po yata naging maayos yung pag-uusap. Kasi po merong isang resibo, may resibo na bago pa lang sila bigyan ng pondo. Kumbaga, may gastos na bago pa lang bigyan ng pondo. Meron namang isang resibo na kumbaga, wala na silang confidential funds doon, pero doon pa lang ginastos yung pera. So, posible nasa ibang bagay napunta. At take note, mga bossing, hindi po isang piraso, hindi po dalawang piraso. Yung nagkamali. 158 po, mga kababayan, na resibo. Yung may pagkakamali. At, ang hinala nga ho nila, mga bossing, iisang tao lang ang gumawa. At syempre, iba-ibang pangalan ang linagay para hindi halata na kakagawa lang. Kasi kung makikita nyo po, kaya ipapakita dito, alam ko kung makikita nyo mga bossing, iisa tinta ng ballpen na ginamit, tapos iisa yung handwritten po, kahit na ibang pangalan yung nakasulat. Ang ilang resibo kasi na pinasa nila sa Commission on Audit nakapetsa noong 2023 kahit ginamit na pang-liquidate sa confidential funds noong 2022. Meron ding resibo na nauna pang na-issue noong November 2022 kahit December 2022 lang inilabas ang pondo. Yan yung sinasabi ko mga kababayan Wala pang pondo pero nagastos na po. Ano? Siguro nataranta sila. O sige, gumawa ka para masabi lang natin na dito natin ginastos yung pera. Kaya nataranta. Ayun, gumawa. Depensa naman ng OVP, nagkamali lang daw sila ng sulat. Ibiguin nyo yun. Nagkamali lang na sulat, mga kababayan. Pero ilan ho yung pagkakamaling nasulatan na gano'n? Pero hindi ito bumenta dahil hindi isa, kundi 158 na resibo ang may mali-maling petsa. Sino ba yung gumawa niyan? Mali-mali ba kayo? Gagawa na lang ng gagawa na lang ng mga bogus na resibo. Nagkamali pa, hindi pa pinlansya ng maayos. Biruin mo po yun, mga bossing. 158 times na nagkamali. Baka mali-mali na kayo dyan, This ha? was a mistake. Kaya, Attorney Jimmy Bondo, kapag ikaw nanalo, ha? Kung mananalo, nandiyan ka sa PDP laban Ang iyong plataforma de gobyerno doon sa mga korap, kailangan tignan mo ito. Pero sabi ko nga kung mananalo.
O, tuloy. was committed after the fact. They were rushing to comply with yung mga butas po na lahat ng COA. So it Ayan, nagmamadali sila, no, para makapag-comply, para makapagbigay ng mga kunyari ebidensya nila. Hindi nila namalayan. Naku, magagaling pala tong sa Quadcom. Pati yung mga sulat kamay alam nila, no? Pati yung mga stroke nung letter J nahuhuli nila. Oh. Pati yung mga petsa, alam nila kung kailan ibinigay yung confidential funds. No? Merong petsa doon sa isa sa resibo una yung gastos bago mabigay yung pondo. Pwede ba yun? Diyos ko Lord. could also be na these are ARs belatedly prepared. Bukod sa hindi tugmang mga petsa sa resibo, napansin din ang mga resibo na may questionabling mga pirma. Pinalalabas kasi na iba-ibang tao ang tumanggap ng pera base sa resibo. Iba-iba, pinapalabas nila na iba-ibang tao yung tumanggap ng pera base sa resibo, pero yung penmanship po o yung handwritten, iisa lang. Pero tingin ng mga kongresista, isa ang Assistant Chief of Staff ni VP Sara na si Lemuel Ortonio ang pumirma sa mga ito. Naku, tingnan nyo, yung isang tao lang pero pinapalabas, napakadami. Dalawang bagay lang ang nangyari. Ayan, ano po? Di ba? Ah. Kasi either ibinulsa nung Nako. ni VP o ni STO o ginamit sa ibang bagay. Naku, parehas bawal, mga kababayan. No? There are only two things na pinuntahan yung pondo. Nagbabalita mula sa Ay, Diyos ko Lord. Okay, yung mga anti-corrupt na tumatakbo dyan, kailangan ha? Eto, isa sa tignan nyo to. Malaking pera yung mga hinahanap dyan.